Hilingin ng Independent Commission for Infrastructure sa Korte na i-cite in contempt si dating Congressman Zaldico kapag hindi siya sumipot sa pagdinig ng komisyon bukas. Kaugnay pa rin niya ng maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Joseph Morong. Sa dalawang ipinatatawag bukas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, tanging si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagpasabing handang humarap sa komisyon. Walang pasabi si dating Congressman Zaldico na nasa ibang bansa umano. Kaya kung hindi sisipot, magpepetisyon ng ICI sa Regional Trial Court o RTC para i-cite in contempt si Ko. That's the process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay Ko. Sa ngayon ay nasa Immigration Lookout Bulletin lamang si Ko, kaya minomonitor lamang ang galaw at hindi rin pwedeng pigilang bumiyahe. Wala ring arrest warrant laban kay Ko para dakpin siya. So help me God. Samantala, nakapanumpa na si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin, natatayo rin lang bilang Special Advisor at hindi rin investigator, tulad ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hindi po ako yung investigator, but I'm always at the disposal po ng ating chairman. Ako po yung parang liaison or coordination, magko-coordinate po sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation. As well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. Panawagan niya pagkatiwalaan ng ICI at mga miyembro nito kahit hindi isinasa publiko ang mga pagdinig ng komisyon. I don't see po any reason na pagsuspetsahan po natin ang kredibilidad, integridad po ng ICI. Dagdag pa ni Azurin, hindi sagot ang mga panawagan sa mga militar at pulis na sumama sa krusada kontra korupsyon. Their call is valid and their cause is just. Yet we must remember, real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. Revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal a nation. Sa 421 suspected ghost projects na natukoy ng DPWH mula 2018 hanggang 2024, pinakamarami sa Luzon, kasunod ang Visayas. Meron namang 51 na suspected ghost flood projects sa Mindanao. I-inspeksyonin daw ito ng mga pulis at mga taga-AFP Engineering Brigade. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na 3 linggo para makapaghain ang tinatayang 15 mga reklamo sa Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.